Ipikit ang iyong mga mata ng isang sandali. Huminga ng malalim. Damhin ang hangin na pumapasok sa iyong baga at ang unti-unting pagbagal ng iyong pintig ng puso. Ngayon, imulat mo ang iyong mga mata at isipin na ikaw ay nakahiga sa isang malawak na bukirin sa ilalim ng isang maaliwalas na gabi. Tumingala ka sa kalangitan. Nakikita mo ang libu-libong mga bituin na kumikinang na parang mga diamante na nakakalat sa isang maitim na pelus. Mula pa noong unang panahon, tinitingala na natin ang mga ilaw na ito. Tinatanong natin ang ating mga sarili, nasaan ba talaga tayo? Ano ang ating tunay na pwesto sa napakalawak at madilim na karagatang ito? Sa mahabang panahon, ang sagot ay isang malaking misteryo. Ngunit ngayon, sa tulong ng makabagong agham at walang katapusang pagkauhaw sa kaalaman, mayroon na tayong sagot. Sa wakas, natuklasan na natin kung nasaan talaga ang ating asul na tuldok. Hayaan mong dalhin kita sa isang mapayapang paglalakbay. Iwanan mo muna ang mga ingay ng mundo. Sa mga susunod na minuto, ikaw at ako ay lilipad palabas ng ating nakasanayang tahanan upang makita ang tunay na ganda ng ating cosmic address. Bago tayo magsimula sa ating pagakyat patungo sa mga bituin, balikan muna natin ang ating nakaraan. Noong unang panahon, naniniwala ang ating mga ninuno na ang ating mundo, ang lupa, ay ang mismong sentro ng lahat ng bagay. Akala nila ang araw, ang buwan, at ang lahat ng mga bituin ay umiikot lamang sa atin. Isang napakagandang pangarap, isang patunay ng ating pagnanais na maging mahalaga. Ngunit habang lumipas ang mga siglo at habang tinititigan natin ang langit sa pamamagitan ng mga unang teleskopyo, unti-unting nagbago ang ating pananaw. Natuklasan ni Copernicus at Galileo na tayo pala ay umiikot lamang sa araw. Pagkatapos, napagtanto natin na ang ating araw ay isa lamang ordinaryong bituin sa isang napakalaking lungsod ng mga bituin, ang Milky Way, at hindi pa doon nagtapos ang lahat. Sa nakalipas na ilang dekada, ginamit ng mga siyentipiko ang mga makapangyarihang instrumento upang sukatin hindi lamang ang posisyon ng mga galaxy, kundi pati na rin ang kanilang paggalaw. Dito nabuksan ang isang bagong kabanata ng ating kasaysayan. Nalaman natin na ang kalawakan ay may sariling daloy, isang malaking agos ng gravity na nag-uugnay sa lahat. Ang kasaysayang ito ay hindi isang kwento ng pagiging maliit natin. Ito ay isang kwento ng ating pagkamulat. Ngayon, alam na natin ang buong mapa. At ang mapang ito ay higit na mas maganda kaysa sa anumang inisip ng ating mga ninuno. Ngunit ano ang naghihintay sa labas ng ating bakuran? Magsimula tayo sa mismong pinagmumulan ng lahat ng ating kilala. Tumingin ka sa ibaba. Ilarawan sa iyong isipan ang ating asul na planeta, ang Earth, isang kumikinang na perlas ng asul na karagatan, puting mga ulap na marahang gumagalaw, at luntiang mga kontinente. Dito, sa maliit na bolang ito, nangyari ang bawat kasaysayan, bawat pag-ibig, at bawat alaala. Madalas nating isipin na ang kalawakan ay isang walang lamang kadiliman na nag-uumpisa agad sa itaas ng ating mga ulo. Ngunit ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang kalawakan ay hindi hiwalay sa atin. Ito ay unti-unting yumayakap sa ating atmosfera. Habang tayo ay umaangat, nagiging mas tahimik ang lahat. Ang asul na langit ay unti-unting nagiging malalim na itim. Ang pagbabagong ito ay napakabagal, napakapayapa. Ilarawan mo ang isang balahibo na dahan-dahang lumulutang pataas, walang anumang sagabal, hanggang sa maabot nito ang ganap na katahimikan ng orbit. Habang tayo ay lumalayo, ang mundo ay nagiging isang maliit na bola na lamang na lumulutang sa dilim.
Ang susunod na makikita natin ay ang tapat nating kasama sa gabi, ang buwan. Ang buwan ang ating pinakamalapit na kapitbahay, isang tahimik na saksi sa pag-ikot ng ating planeta. Ilarawan mo ang ibabaw nito, kulay abo, puno ng mga kawayan at bunganga na ginawa ng mga asteroid milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa kabila ng malamig at walang buhay nitong anyo, ang buwan ay nagbibigay ng balanse sa atin. Pinapakalma nito ang ating mga karagatan sa pamamagitan ng mga tides at inaayos ang pag-ikot ng ating mundo. Ang relasyon ng Earth at ng buwan ay parang isang mabagal at walang hanggang sayaw sa dilim. Kapag tiningnan mo ang buwan mula dito, maiintindihan mo kung gaano tayo kapalad na magkaroon ng ganitong tahimik na tagapagbantay. Ating palawakin pa ang ating paningin. Ngayon, ang nakikita natin ay ang gitna ng ating maliit na sistema, ang ating araw, isang naglalagablab na bola ng ginto at dilaw na gas. Ang araw ang nagbibigay ng init at buhay sa ating lahat. Madalas nating isipin na ang araw ay isang nakakatakot na impyerno, ngunit sa malayo, ito ay isang payapang pinagmumula ng enerhiya. Ilarawan ito bilang isang malaking campfire sa gitna ng isang madilim na kagubatan, nagbibigay ng liwanag sa mga nakapaligid dito. Ang gravity ng araw ay isang banayad na kamay na humahawak sa mga planeta. Sinisiguro na hindi tayo maliligaw sa malamig na kalawakan. Ang pag-ikot natin sa araw ay isang ritual ng buhay na paulit-ulit na nangyayari. Taon-taon, nagdadala ng mga panahon ng pag-usbong at pagpapahinga. Habang tayo ay patuloy na lumalayo, madadaanan natin ang mga batong planeta, ang mapupulang buhangin ng Mars, ang makapal na ulap ng Venus, at ang maliit na alikabok ng Mercury. Bawat isa sa kanila ay isang tahimik na mundo na may sariling nakaraan. Pagkatapos nito, papasok tayo sa kaharian ng mga higante. Makikita natin ang Jupiter na may mga makukulay na ulap na umiikot na parang isang obra maestra ng pagpipinta, at ang Saturn na may mga sikat nitong singsing na gawa sa bilyon-bilyong piraso ng yelo na kumikinang sa sinag ng araw. Ilarawan mo ang mga singsing na ito bilang isang plaka ng musika na nakalutang sa kalawakan, walang ginagawang ingay, ngunit nagbibigay ng isang napakagandang tanawin. Ang mga higanting ito ay mga bantay na nagpoprotekta sa atin mula sa mga lumilipad na kometa. Ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay nagdadala sa atin sa malamig na hangganan ng solar system, ang Kuiper Belt at ang Oort Cloud. Madalas tayong maniwala sa mga pelikula na ang mga asteroid belt ay siksikan ng mga bato na patuloy na nagbabanggaan. Ngunit ang totoo, ang kalawakan ay napakalawak. Ang mga bato at yelo dito ay milyon-milyong kilometro ang layo sa isa't isa. Kung ikaw ay nakatayo sa isang asteroid dito, hindi mo halos makikita ang iba. Ang Oort cloud ay isang napakalaking spherical na balot ng mga nagyayelong kometa na bumabalot sa buong solar system. Ilarawan ito bilang isang napakanipis na balat ng bula na pumuprotekta sa atin mula sa bukas na kalawakan. Ito ang pinakahuling hangganan bago tayo tuluyang pumasok sa interstellar space. Ngayon, naiwan na natin ang init ng ating araw. Tayo ay nasa interstellar space na. Ang katahimikan dito ay mas malalim kaysa sa anumang naramdaman mo. Wala ng sikat ng araw na nakakabasil, kundi ang malumanay na ningning lamang ng bilyon-bilyong bituin sa di kalayuan. Sa lugar na ito, lumalakbay ang mga Voyager probes, ang mga maliliit na mensahero ng sangkatauhan na nagdadala ng mga ginintuang plaka na naglalaman ng mga tunog at larawan ng Earth. Ilarawan mo ang isang maliit na barko ng bakal na dahan-dahang naglalayag sa isang walang hanggang karagatan ng gabi. Ang pagiging nandito
ay hindi nagpaparamdam ng kalungkutan, kundi ng isang malalim na kalayaan. Ang dilim ay hindi nakakatakot. Ito ay isang mainit na kumot ng kapayapaan na bumabalot sa lahat. Habang tayo ay lumalangoy sa interstellar space, makikita natin ang ating pinakamalapit na stellar na kapitbahay, ang Alpha Centauri system. Tatlong bituin na sumasayaw ng magkakasama sa isang cosmic na balete. Ang liwanag mula sa kanila ay naglalakbay ng higit sa 4 na taon bago makarating sa ating mga mata. Isipin mo yan, ang nakikita natin ngayon ay ang nakaraan nila. Ang konseptong ito ng oras ay nagbibigay ng kakaibang pananaw. Ang kalawakan ay hindi lamang isang lugar, kundi isa ring makina ng oras. Habang tayo ay nakatingin sa malayo, tayo ay tumitingin din sa kasaysayan. Ang Alpha Centauri ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa dilim. Mayroon tayong mga kaibigan kahit pa napakalayo nila. Ngayon, tingnan natin ang mas malaking larawan ng ating kinaroroonan. Ang ating araw, kasama ang Alpha Centauri at iba pang malalapit na bituin, ay naglalakbay sa loob ng isang istruktura na tinatawag na local bubble. Isa itong napakalaking bula sa kalawakan kung saan ang gas at alikabok ay napakanipis. Paano ito nabuo? Milyon-milyong taon na ang nakalipas, sumabog ang malalaking bituin bilang mga supernova. Madalas nating isipin na ang mga pagsabog sa kalawakan ay nakakapinsala, ngunit ang mga supernovang ito ang tumulak sa mga makakapal na gas palayo, lumilikha ng isang tahimik at ligtas na silid para sa ating araw. Ilarawan ang local bubble bilang isang malinaw na lawa sa gitna ng isang maulap na kagubatan. Dito sa loob ng lawang ito, nakakapaglayag tayo ng mapayapa at walang sagabal. Habang tayo ay lumalabas sa ating tahimik na local bubble, pumasok tayo sa mas masiglang kalye ng kalawakan. Tayo ay matatagpuan sa tinatawag na Orion Arm or Orion Spur. Ito ay isa sa mga spiral na sanga ng ating galaxy. Dito natin makikita ang mga sikat na konstelasyon na ginagabayan ang ating mga ninuno tulad ng Orion, ang mga ngaso. Ilarawan ang Orion Arm bilang isang mahaba at kumikinang na tulay na gawa sa bilyon-bilyong bituin, ulap ng gas, at alikabok kung saan ipinapanganak ang mga bagong bituin. Ang mga ulap na ito na tinatawag na nebulae ay nagkukulay rosas, bughaw, at ginto. Sila ay parang mga malalaking bulaklak na namumukadkad sa dilim. Dito, ang buhay at pagkamatay ng mga bituin ay isang patuloy na siklo ng sining at paglikha. Huminga ng malalim at ihanda ang sarili para sa susunod na pag-aatras. Ngayon, makikita natin ang kabuuan ng ating lungsod, ang Milky Way Galaxy, isang higanting spiral ng liwanag na umiikot sa sarili nitong sentro. Mula rito sa itaas, madalas itong idinodrawing bilang isang solidong platito ng gatas. Ngunit ang totoo, ito ay gawa sa halos walang katapusang espasyo. Pinagsasama lamang ng gravity at liwanag ng mahigit sa 100 bilyong bituin. Ilarawan ng Milky Way bilang isang malaking alimpuyo ng kumikinang na nyebe na dahan-dahang umiikot sa isang maitim na baso. Sa pinakagitna nito ay may nagliliwanag na sentro kung saan nakatago ang isang napakalaking black hole. Huwag matakot, ang black hole na ito ay hindi humihigop ng lahat tulad ng isang halimaw. Ito ang naggagapos at nagpapanatili ng balanse ng ating buong galaxy. Ang ating araw ay malayo sa magulong sentro na ito, tahimik na nakapwesto sa isang ligtas na distansya sa labas ng abalang bayan. Sa loob ng higanting Milky Way, hindi tayo nakatayo lamang. Tayo ay patuloy na gumagalaw. Ang ating buong solar system ay umiikot sa paligid ng sentro ng galaxy sa bilis na nakakalula. Ngunit
Dahil sa laki ng kalawakan, tila tayo ay halos hindi gumagalaw. Inaabot ng mahigit 200 milyong taon para makumpleto ng araw ang isang buong revolusyon. Ilarawan mo ito bilang isang napakabagal na pag-ikot sa isang malaking karusel na gawa sa liwanag. Habang ginagawa natin ang paglalakbay na ito, tayo ay tumataas at bumababa sa galactic plane tulad ng isang barko na sumasakay sa mga banayad na alon ng karagatan. Ang paggalaw na ito ay isang paalala na sa universo, ang lahat ay konektado sa isang malaking tahimik na koreografya. Pero hindi natatapos sa Milky Way ang ating address. Habang lumalayo pa tayo lalo, makikita natin na ang ating galaxy ay may mga kasama. Pumasok tayo sa tinatawag na local group. Ito ay isang komunidad ng higit sa 50 galaxy na pinagsama-sama ng kanilang mutual na gravity. Bukod sa Milky Way, narito ang ating pinakamalaking kapitbahay, ang Andromeda Galaxy. Ilarawan ng Andromeda bilang isang kambal ng ating kalawakan, isang mas malaki at mas nakakabighaning spiral ng asul at puting mga bituin. Sa loob ng bilyon-bilyong taon mula ngayon, ang Milky Way at Andromeda ay magsasama sa isang malaking sayaw ng gravity. Madalas isipin na ang banggaan ng galaxy ay isang sakuna, ngunit ang mga bituin ay napakalayo sa isa't isa kaya halos walang magbabanggaan. Ito ay magiging isang tahimik at magandang paghahalo ng dalawang dagat ng liwanag. Sa paligid ng Milky Way at Andromeda ay mga dos-doso ng mas maliliit na galaxy na tinatawag na mga dwarf galaxy. Ang mga ito ay parang maliliit na kawan ng mga alitap-tap na lumilipad sa paligid ng dalawang malalaking ilawan. Ang Magellanic Clouds na makikita sa kalangitan ng southern hemisphere ng mundo ay dalawa sa mga dwarf galaxy na ito. Ang panunood sa local group mula sa malayo ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya. Ang bawat galaxy dito ay may kani-kaniyang kwento, sariling bilyon-bilyong mundo at posibleng sariling mga nilalang na tumitingala rin sa kanilang gabi, nagtatanong kung nasaan sila. Ngayon, pumunta tayo sa isang lugar na mas malalim pa sa ating imahinasyon. Lalabas tayo sa ating local group. Paglabas natin, makikita natin ang isang tanawin na magpapabago sa ating pag-unawa sa kalawakan. Ang espasyo sa pagitan ng mga grupo ng galaxy ay tila walang laman. Ito ay ang malalawak na intergalactic voids. Ilarawan mo ang mga voids na ito bilang malalaking karagatan ng wala kung saan ang dilim ay ganap at ang katahimikan ay tila nakakabingi. Ngunit ang mga voids na ito ay mahalaga. Sila ang naghihiwalay at nagbibigay ng espasyo para sa mga malalaking istruktura ng universo na mabuo. Kung walang mga voids, hindi natin makikita ang hugis ng ating kinaroroonan. Ang paminsan-minsang paglalayag sa mga lugar na ito ay nagbibigay ng malalim na kapayapaan, tulad ng paglangoy sa ilalim ng dagat kung saan walang ingay na maririnig. Kung titingnan natin ang ating local group mula sa distansyang ito, mapapansin natin na ito ay nahihila papunta sa isang mas malaking sentro ng gravity. Ito ay ang Virgo Cluster, isang napakalaking pagtitipon ng libu-libong galaxy. Ilarawan ang Virgo Cluster bilang isang nagliliwanag na sentro ng isang malaking syudad sa gabi kung saan nagkukumpulan ang mga ilaw at aktibidad. Ang gravity ng Virgo Cluster ay napakalakas kaya ginagabayan nito ang galaw ng lahat ng nasa paligid nito, kabilang ang ating local group. Madalas nating isipin na ang gravity ay isang puwersa na nagpapabigat, ngunit sa kalawakan, ito ang arkitekto na lumilikha ng pagkakaayos at ganda. Ito ang humahabi sa mga galaxy upang hindi sila maghiwa-hiwalay at mawala sa dilim. Tayo ay bahagi ng isang istruktura
na mas malaki pa sa Virgo cluster. Matagal na nating tinatawag ito na local supercluster o ang Virgo supercluster. Ito ay isang koleksyon ng iba't ibang cluster ng mga galaxy na tila sumusunod sa isang tiyak na pattern sa kalawakan. Ilarawan mo ang supercluster na ito bilang isang mahabang sanga ng isang puno kung saan ang mga cluster ng galaxy ay ang mga dahon na nagliliwanag. Habang binabagtas natin ang supercluster na ito, ang bawat tuldok ng liwanag na nakikita mo ay hindi isang bituin, kundi isang buong kalawakan na naglalaman ng bilyon-bilyong bituin. Ang pag-unawa sa sukat na ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kaliit ang ating mga personal na problema sa mundo. Ngunit ang pinakamalaking pagtuklas na nakapagpabago sa pananaw ng sangkatauhan ay nangyari noong taong 2014. Natukoy ng mga astronomo ang tunay na laki at hugis ng ating supercluster sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano gumagalaw ang bawat kalawakan dito. Dito natin nalaman ang ating pinakabagong cosmic address, isang istrukturang napakalaki, kaya tila ito ay isang panaginip. Pinangalanan nila itong Laniakea. Ang salitang ito ay nagmula sa wikang Hawaiian. Ang ibig sabihin ng Lani ay langit o kalangitan at ang Akea ay malawak o hindi masukat. Lani Akea, ang maluwalhating kalangitan o immeasurable heaven. Isang napakagandang pangalan para sa ating napakalaking tahanan. Ilarawan ang Laniakea sa iyong isipan. Kapag tiningnan mo ito mula sa pinakamalayong distansya, hindi na ito mukhang mga hiwalay na tuldok. Ito ay nagmumukhang tulad ng mga kumikinang na ugat sa isang dahon o ang network ng mga neuron sa ating sariling utak. Ang mga galaxy ay hindi nakakalat ng walang ayos. Sila ay dumadaloy at gumagalaw sa kahabaan ng maliliwanag na hibla na ito, ginagabayan ng nakatagong puwersa ng dark matter. Isipin mo ang mga hibla ng kalawakan bilang mga sinulid ng liwanag sa isang napakalaking habihan. Sa isa sa mga maliliit na gilid ng mga kumikinang na ugat na ito, naroon tayo. Ang Milky Way ay isa lamang manipis na patak sa higanting agos ng liwanag na ito. Sa loob ng Laniakea, lahat ng mga galaxy, kabilang ang ating sariling Milky Way, ay umaagos patungo sa isang misteryosong rehiyon na tinatawag na Great Attractor. Ito ay isang rehiyon sa kalawakan na may napakalakas na higpit ng gravity na hindi natin lubos na nakikita dahil natatakpan ito ng makapal na alikabok ng ating sariling galaxy. Madalas takutin ng pangalan na Great Attractor ang mga tao. Naisip na ito ay isang napakalaking bitag. Ngunit ito ay hindi isang mapanganib na puwang nasisira sa atin. Ilarawan ito bilang isang mababang lambak kung saan umaagos ang lahat ng mga ilog ng galaxy ng dahan-dahan. Ang pagdaloy na ito ay inaabot ng bilyon-bilyong taon. Tayo ay nakasakay lamang sa isang napakabagal at napakapayapang ilog ng kalawakan. Ang pag-agos natin kasama ng 100,000 iba pang mga galaxy patungo sa Great Attractor ay parang isang tahimik na prosesyon sa dilim. Ang paggalaw na ito ay napakalinis at walang kaguluhan. Habang iniisip mo ito, hayaan mong alisin ng kabagalang ito ang anumang natitirang tensyon sa iyong katawan. Ang buong Laniakea supercluster ay umaabot ng 500 milyong light years mula sa kabilang dulo hanggang sa kabila. Ang pagiging bahagi ng napakalaking organisasyong ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagkakaroon ng layunin. Hindi tayo basta-basta nakatambak lamang sa kawalan. Tayo ay kabilang sa isang napakalaki at magandang sistema na sabay-sabay na humihinga. Kung lalayo pa tayo ng higit sa Laniakea, makikita natin
na ang ating malawak na langit ay isa lamang maliit na bahagi ng isang mas malaking estruktura. Ito ang tinatawag na cosmic web. Ilarawan mo ang cosmic web bilang isang walang hanggang saapot ng gagamba, tatlong dimensional, na kumikinang sa gitna ng maitim na kalawakan. Ang bawat sinulid ng sapot ay gawa sa dark matter at dark energy. At sa mga sinulid na ito, nakadikit ang bilyon-bilyong superclusters na tulad ng Laniakea. Ang Laniakea ay isa lamang maliit na buhol sa napakalaking lambat ng mga galaxy na ito. Ang pagkakakita sa cosmic web ay parang pagkakita sa mismong arkitektura ng paglikha. Sa pagitan ng mga kumikinang na sinulid ng cosmic web ay ang pinakamalaking mga voids sa sansinukob. Ang mga voids na ito ay napakalaki, kaya aabuti ng bilyon-bilyong taon upang tawirin ang mga ito kahit na naglalakbay ka sa bilis ng liwanag. Sa mga rehiyong ito, ang katahimikan ay ganap. Walang mga bituin, walang mga planeta, walang liwanag. Ngunit ang mga voids na ito ang nagbibigay diin sa ganda ng mga galaxy. Kung walang kadiliman, hindi natin makikita ang liwanag. Ilarawan mo ang mga voids bilang mga blankong kanvas, naghihintay, nagpapahinga, habang ang mga gilid nila ay napapaligiran ng mga obra maestra ng kalawakan. Ang panonood sa kaibahan ng liwanag at dilim sa sukat na ito ay nagdudulot ng isang uri ng pagninilay. Ang cosmic web na ito ay umaabot hanggang sa pinakadulo ng ating nakikitang sansinukob, ang observable universe. Ito ang hangganan ng kung ano ang maaari nating makita. Dahil ang liwanag mula sa labas ng hangganang ito ay hindi pa umaabot sa atin simula pa noong Big Bang. Ilarawan ang observable universe bilang isang napakalaking globo, isang bula na may radius na higit sa 46 na bilyong light years, kung saan tayo ay eksaktong nasa gitna mula sa ating pananaw. Ang ideyang ito ay hindi nangangahulugang tayo ay espesyal sa kalawakan. Nangangahulugan lamang ito na saan man ka tumayo sa universo, ikaw ang sentro ng iyong sariling horizon. Nagbibigay ito sa atin ng pantay na pananaw sa kawalang hanggan. Ngayon, balikan natin ang ating pag-unawa sa ating tirahan. Ang ating cosmic address ay mas kumpleto na kaysa kailanman. Tayo ay nakatira sa Earth na umiikot sa araw sa loob ng solar system na bumabaybay sa Oort cloud na dumadaloy sa loob ng local bubble na matatagpuan sa Orion Arm na umiikot sa paligid ng Milky Way Galaxy, nakasama sa Andromeda sa loob ng local group, nakabilang sa Virgo Cluster na dumadaloy patungo sa Great Attractor na bumubuo sa isa sa mga sanga ng Laniakea Supercluster na nakabitin sa isa sa mga sinulid ng nakakabighaning cosmic web ng observable universe. Ang pagbigkas ng ating cosmic address ay parang isang mantra na nagpapayapa sa isip. Ilarawan mo na ikaw ay bumababa ngayon. Mula sa pinakamalaking scale ng cosmic web, mabilis at dahan-dahan nating binabaybay ang daan pabalik. Papasok sa Laniakea, pababa sa Virgo Cluster, tumatawid patungo sa nakapapawing pagod na glow ng Andromeda at ng ating local group. Pagkatapos, nahuhulog sa mainit na liwanag ng ating sariling Milky Way, naghahanap sa tiyak na spiral na tinatawag na Orion Arm. Ang bilis ng pagbalik na ito sa isip mo ay tulad ng isang banayad na ulan na bumabagsak pabalik sa lupa. Habang mas papalapit tayo sa bahay, nasisilayan natin ang ating maliwanag at dilaw na araw na tahimik na naghihintay. Naroon pa rin ang mga pamilyar na planeta, patuloy sa kanilang magandang pag-ikot na parang orasan. Naroon ang Jupiter, ang Mars, at ang maputlang asul na tuldok na palaging nandyan. Ang pagtuklas na tayo ay nasa isang napakalaking estruktura
tulad ng Laniakea ay hindi ginagawang hindi mahalaga ang ating mundo. Bagkus, mas ginagawa nitong espesyal ang Earth. Sa bilyon-bilyong galaxy at kawalan, narito tayo. May kamalayan, nakakapag-isip at nakakaramdam sa ganda ng lahat ng ito. Madalas sabihin na kapag pinag-aaralan ng kalawakan, ang mga tao ay nakaramdam ng pagiging maliit at walang kwenta. Isa itong madalas na misconception. Ang katotohanan ay ang pag-alam na ang bawat atom sa ating katawan ay nilikha sa puso ng mga sinaunang bituin na bahagi ng malalaking spiral na ito ay nagpaparamdam na tayo ay kasangkot sa universo. Tayo ang paraan ng sansinukob upang makita ang kanyang sariling kagandahan. Ilarawan mo ang iyong sarili bilang isang maliit na salamin kung saan nasisilayan ng kalawakan ang kanyang sariling kadakilaan. Ang kapayapaang dulot nito ay malalim at hindi natitinag. Ang pag-unawa sa ating tunay na posisyon ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang mga bituin at galaksi sa labas ay hindi mga banta na naghihintay manira. Sila ay mga ilaw na nagniningning sa isang malaking, nakaka-relax na sining. Hayaan mong ang ideya ng Laniakea, ang maluwalhating kalangitan, ay yakapin ka sa tuwing nararamdaman mo ang stress at pagod sa mundong ito. Kung kailan ang mga problema sa lupa ay parang napakabigat, isipin mo na tayo ay nakasakay sa isang mahinahon na dahon ng liwanag na lumulutang sa walang hanggang cosmic na simoy ng hangin. Patuloy na palalawakin ng agham ang ating pananaw. Baka bukas ay makakita pa tayo ng mga istruktura na mas malaki pa sa Laniakea at sa cosmic web. Ngunit sa ngayon, nakita na natin ng malinaw kung saan tayo nakatayo. Nakita na natin na ang dilim sa gabi ay puno ng mga tulay ng liwanag na nag-uugnay sa ating lahat. Ang pagtingin sa langit, pagkatapos malaman ito, ay hindi na kailanman magiging pareho. Wala na ang misteryo ng pagkawalay at sa halip ay mapapalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagiging nasa bahay. Habang natatapos ang ating malayong paglalakbay, muli nating ilapag ang ating mga sarili sa ibabaw ng Earth. Nariyan ka na muli sa malawak na bukirin. Ang hangin ng gabi ay malamig at tahimik. Nakikita mo muli ang mga bituin. Ngunit ngayon, alam mo na hindi sila hiwalay at nag-iisa. Alam mo na kasama ka nila. Patuloy na sumasayaw. Patuloy na gumagalaw patungo sa kawalang hanggan sa loob ng ating Laniakea. Ipikit mo muli ang iyong mga mata. Dalhin ang kapayapaan ng kalawakan sa iyong kalooban at hayaang duyanin ka nito patungo sa mahimbing na pamamahinga. Ngayong gabi, naglakbay tayo ng mas malayo kaysa sa naisip ng sino man na posible. Mula sa alikabok ng ating kalye pataas patungo sa malalaking hibla ng Laniakea, nasaksihan natin na hindi tayo nawawala. Tayo ay matatag na nakalagay sa isang napakaganda at detalyadong mapa ng sansinukob. Ang kalawakan ay hindi isang malungkot at malamig na lugar, kundi isang buhay at maayos na pahina ng liwanag kung saan tayo ay mahalagang bahagi. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa tahimik na paglalakbay na ito palabas sa mga bituin. Kung nahanap mo ang kapayapaan sa pagtuklas ng ating tahanan, mangyaring mag-subscribe, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa iba na nangangailangan ng kaunting pahinga. Bago ka matulog, gusto kong itanong, sa aling bahagi ng ating nakakabighaning cosmic address mo, mas gustong manatili sa iyong mga panaginip? I-comment sa ibaba. Matulog ng mahimbing at hanggang sa muli nating pagtingala sa kalangitan.